camp na. Sino po dito sasama sa camp? Parang yung service na to, no? So, yan po, no? And I hope and I believe after po ng camp ay maputos po tayo sa soul winning. Gusto po ba natin maraming soul na maligtas? And busy po tayo ngayon sa pag-release ng funds para sa camp natin. And pinaka-release po talaga, pinaka-goal po talaga ng church is impact ang soul winning. Okay? And I believe after po ng camp ay hallelujah, kakaroon tayo ng massive or soul winning or evangelism. Amen? Kasi yun po ang nais ng Panginoon as we see po, no, nakita po natin sa balita. Ang grabe na po, no, ang kaguluhan. Matindi po ngayon ang nangyayari at alam ko po, sabi ko ng Bible is simula pa lang, no? Simula pa lang ng kanyang sign and wonders na muli pagbabalik ng ating Panginoon ay makita natin malapit na. Amen? Hallelujah. Kaya tayo, church, mapalad tayo, pinagpala tayo na sa bansang Pilipinas tayo, nakakatulog tayo ng mahimbing. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pagkakalas ng Pilipinas. Hallelujah. Maya-maya at may misay, no? Hallelujah. Maya-maya may buba. Hindi ko alam, hindi ko ma-imagine paano sila makakatulog ng mahimbing. Nakita niyo po yung pagwasa, yung mga lugar na kung saan talagang nabulbos, no? Sa mga misay na malalaki. Praise God. Napakapalad natin dahil nasa Pilipinas tayo. Amen? Hallelujah. Pinoproblema lang natin, pamasahe, pinoproblema lang natin, minsan sasaingin. Hindi mo ba alam ang pinoproblema nila ay wala na silang bahay, wala na silang mauwian. Nakikita natin decline of the mountains. Amen? Para iwasan. Hallelujah. At layuan yung kanilang bahay kasi nasa center ng kaguluhan. Kaya makalat pa rin tayo, kapatid, dahil nasa church tayo, malaya tayo nakapagpuri sa Panginoon, kaya pumilin mo ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yan po ay katuparan ng salita ng Panginoon, kaya hindi po tayo dapat matakot, dahil ito po ay pinag-prophesy na sa Panginoon ng ating Panginoong Jesus na talagang mangyayari. Kaya tayo, church, ay habang naghihintay sa kanyang muling pagbabalik, ay patuloy tayong pinapatatas ng kanyang buhay at banal na salita. Amen? Handa po ba tayo makinig ng kanyang buhay at banal na salita? Amen? So, yan po yung ating mga music dito sa hallelujah, sa makaupo na po kayo. Praise God. Wala na po palakad-lakad, wala na po inom-inom ng tubig habang tayo ay nakikinig ng kanyang buhay at banal na salita. I believe, George, hallelujah, hallelujah, may magandang mangyayari, amen, sa buhay natin. Amen? Pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Ang title po na pag-usapan natin ay sa oras na ito is When Small Things Become Great. Sino po dito may ginagawa? Nagre-reklamo dahil maliit yung income. Amen? Naranasan mo na ba pagkasahin yung maliit na budget? Naranasan mo na ba kumita na akala mo hindi magkasya? Amen? Naranasan mo bang pagkasyahin kung magkano yung kinita mo sa isang araw, pinagkakasya mo sa maghapon? Amen? Dapat maintindihan natin yung small things, no? Sometimes God allows small things to become great sa buhay natin. Diyan po yung ating tatalakayan. Let us all stand and let us open our Bible in the book of Isaiah, chapter 60, verse 22. Sabi po diyan, sa Isaiah chapter 60 verse 22, a little one shall become a thousand. Sino dito may piso? A little one shall become a thousand, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in its time. Amen. Pagpasan natin ang Panginoon and let us pray. Hallelujah. Father God, napakabuti mo, Panginoon, at maraming salamat, Lord, this morning. And I rebuke any spirit of disturbance in the mighty name of Jesus. Any spirit, Lord, na familiarity, Panginoon, in the name of Jesus. I rebuke, Lord God, in the name of Jesus. And we allow the spirit of wisdom, hallelujah, to manifest, Panginoon, at maintindihan namin, O Diyos, ang mensahe mo, Lord, sa umagang ito.
We speak and we allow the spirit of knowledge, understanding, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. In the name of Jesus, dadaloy, Panginoon. At maraming salamat, O Diyos. Ipaunawa mo sa amin, Panginoon, ang sinasabi ng iyong buhay, banal na salita, Panginoon, kung paano namin maintindihan ito, O Diyos, at ipaunawa, paintindi mo sa amin sa oras na ito, Panginoon. Kung anong mayroon kami, O God, hayaan mo, O Diyos, ikaw ang malugod, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, mapapupo tayo kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi po dyan, a little one shall become a thousand. It is a prophecy. Amen. Ito po ay propesya ni Prophet Isaiah. Amen. Hallelujah. Doon sa nation of Israel. Amen. Ang ibig sa buhay natin, ito po yung sinasabi talaga ng salita ng Panginoon. A little one shall become a thousand. Kung naniniwala po kayo sa mensahe niya, I believe kung anong mayroon tayo ngayon, kayang-kaya ng Diyos i-multiply, kayang-kaya ng Diyos i-paramihin. Amen? At ang sabi pa nga dyan, a small one. Amen? A small one, and a small one become a strong nation. Ang tinutukoy po dyan is ang bansang Israel, no? At tayo, amen, tayo po yung bansa, no? Tayo po ang Israelites, amen? Tayo po ay isa sa mga, hallelujah, mga Christian, mga believers, no? At ang tinutukoy po dyan, and a small one, a strong nation. Kung titingnan mo po sa map, sa global map, ang ibig sa Middle East map po, kapatid, ang Israel po gatuldok lang kumpara sa Iran, kumpara sa Saudi Arabia, kumpara sa Palestine. Kung titignan natin ang global map, napakaliit lang talaga ng bansang Israel. Pero sabi nga po dyan, a strong nation. Palapakan na natin ang Panginoon. Hallelujah. Sometimes sa Christianity, makikita natin dito, hallelujah, mamaya malalaman natin, no? Sabi natin dyan, the Lord will hasten it in its time. Ako ang Diyos na magbigay katuparan, magbigay, hallelujah, praise God, ng katugunan ng propesiyang ito sa panahong itinakda ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo may perfect time ng Diyos? Naniniwala po ba tayo na may plano ang Diyos, may perfect time ang Diyos kung kailan niya pararamihin yung mayroon tayong kamaunti? And sometimes di natin maintindihan yun, paano ang gagawing procedure ng Diyos. Amen. Kung paano nga mapararamihin kung anong mayroon tayo. Yung little one na mayroon tayo, George, hallelujah, hindi mo ba alam na kayang-kaya palalakinin ng Diyos yan? Yung piso na mayroon ka, hindi mo ba alam kaya gawin ng Diyos 1,000 yan? Amen. Hallelujah. Yung small family, yung small na binibuild mong business, hindi mo ba alam na kayang-kaya ng Diyos gawing strong business yan? If you believe sa perfect time ng Panginoon this morning, and I believe, hallelujah, ito talaga yung mensahe ng Panginoon. Sabi dyan, have you ever felt like what you carry is too small to matter? Parang napipelt natin na minsan sa buhay natin, yung karga-karga natin at dala-dala natin is napakaliit. It is a small opportunity, a small beginning, and a small step of progress. Naranasan mo pa natin yan, na mayroon tayong small opportunity sa buhay natin ngayon na nakala natin, random natin na parang napakaliit ang dala-dala natin. Amen. At walang malaki, natin natin natandaan, walang big opportunity na hindi nagsisimula sa small opportunity. Amen. Walang big na business na hindi nagsisimula sa small beginning. Amen. At walang, sabi nga po dyan, a small step of progress. Napakahalaga maintindihan natin yung small things na mayroon tayo this morning para maintindihan natin at maiwasan natin yung puro reklamo sa harapan ng Panginoon. It is easy to underestimate what God can do with what seems insignificance. Sometimes, easy lang natin i-underestimate, i-underestimate what God can do. Di ba natin alam, no?
na ang Isaiah, clear, is very clear. Now, kung minsan kasi, ang nangyayari po kasi sa buhay natin, masyado tayong selfish sa mga bagay na iniisip natin na mayroon tayo. At minsan, inukumpara natin lagi yung personal sa sarili natin sa iba. Pag nakikita natin ang sarili natin na maliit lang ang mayroon tayo, at nakita natin yung katabi natin, bakit siya malaki, ako maliit lang. Ina-underestimate natin what God can do with what's us. No? Yung ina-underestimate natin, binababa natin masyado, praise God, yung sarili natin, at parang baga, anong tawag doon? Underestimate what God can do. Amen? Parang ang liit, minsan tingin natin sa sarili natin, ang liit, minsan tingin natin sa Diyos na mayroon tayo. Which is, sabi nga po dyan, panghawakan mo ang Isaiah 60 verse 22, it reveals a powerful truth. In God's hands, small things are never small. Palapakan mo nga, Lord. Huwag natin i-underestimate. Huwag natin maliitin ang Diyos na mayroon tayo, George. Sa mayroon tayo maliit na blessing, huwag masyadong tingnan natin minsan, ito lang ba Lord ang kaya mong ibigay mo sa akin. Ito lang ba talaga Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Ayan, lalo ko yung preaching niya ni Jaikan sa Friday. Na minsan, kinukumpara talaga natin at hindi natin maiwasan, ikukumpara natin yung sarili natin. Bakit siya mayroong ganyan? Ako ganito lang. Pareho naman kaming servant. Amen. Church, ang salita ng Diyos, hallelujah, sa Isaiah, reveals a powerful truth. In God's hands, small things are never small. Wala kasing maliit na bagay sa Diyos. Amen. Kaya hindi natin pwedeng i-compare yung sarili natin sa iba. Amen. Kailangan maintindihan natin na ang salita ng Diyos, pinagkatiwalaan tayo sa mga maliliit na bagay, ibig sabihin, may plano ang Diyos sa buhay natin. Amen? And when the right time comes, He can accelerate everything. Anong ibig sabihin ng accelerate? Mabilis, mas pinabilis. Now, yung mabagal na progress, yung ginagawa mong maliit na bagay, hallelujah, araw-araw ginagawa mo yung maliit na bagay. Dahil naniniwala ka, ito yung kalooban ng Diyos, ito yung nais ng Diyos, nasa principle ako ng Panginoon, nasa posisyon ako ng Panginoon. Habang ginagawa mo yung mga small things, iniipon mo yung mga bagay na small things, pinapasalamatan mo ang Panginoon sa mga maliliit na mga bagay, mga maliliit na blessing na tinanggap mo, when the right time comes, sabi nga po dyan, He can accelerate everything. Mamugulat ka na lang, maaamis ka na lang, mabilis na progress. Hallelujah. Praise God. No? Mayroong timing ang Diyos, sabi po ng binasa natin. God starts small on purpose. Sabi nga po dyan, God often chooses beginning that look unimpressive. Amen? Alam niyo po mga kapatid, yung mga beginning talaga ng blessing, parang hindi nakaka-impress. Pero ang totoo, kung titingnan natin yung mga character ng Bible, sabi nga po dyan, David was a shepherd before he became king. Hindi nakaka-impress yung nag-aalaga ka lang ng tupa. Hindi nakaka-impress yung nagalinis ka lang, hallelujah, ng mga dumi ng baboy. Hindi nakaka-impress, hallelujah, sa sight ng mga Israelites, hallelujah, yung ginagawa ni David. Kaya ang liit nga po ng paningin ng kapatid ni David eh. Ang liit nga po ng tingin niya sa kanyang kapatid. Hallelujah, kasi mga kapatid niya, mga may rank sa army. Amen? Hallelujah, pero si David, hallelujah, before na naging hari si David, sabi nga po dyan, he was a shepherd before he became king. Ibig sabihin, sometimes yung mga small things natin, sabi nga, look unimpressive. Parang hindi nakakatuwa. Parang hindi nakakalugod. Kristiyano ako, Lord, bakit ito yung buhay ko? Pero nasa
naranasan nyo na ba yung gano'n? Mga video naging selfish ka. Minsan, gano'n yung buhay ko before. Lord, Kristiyano naman ako, nagbilikod naman ako, pero bakit nagtitinda ako ng mga ipit-ipit, mga pamuni? Minsan, minsan ang tingin sa sarili ko, parang napakaliit, hindi nakaka-impress sa mga taong nasa paligid. Amen? Hallelujah. But sabi nga po dyan, David was a shepherd before he became king. Hayaan mo magiging janitor ka muna bago ka magiging manager. Hayaan mo tagapunas ka muna bago ka magiging appointed o magiging anointed woman and man of God. Amen? Hallelujah. Sometimes kailangan talaga natin pagdaanan yung church. Walang leader na agad. Amen? The disciples, sabi nga po dyan, were ordinary men before they changed the world. Alam niyo po, kung walang 12 disciples, they are ordinary. Mostly, they are fishermen. Tingnan natin yung kwento pagkakapatid. But they are ordinary. Ang dami naman magagaling sa loob. Sa panahon nila po, nila Peter. Ang daming magagaling sa batas, sa Bible. Ang daming magagaling mga theologians. Amen? Hallelujah, mga Pharisees. Ang daming doktor, ang daming profesional. But dito, sabi nga po doon, hindi nila kayang baguhin ang mundo. Hindi nila kayang ikalat ang Christianity. But the simple disciples, the simple apostles, they become the ordinary, but they change the whole world, even you. Hallelujah. Kahit tayo, kapatid, binabago ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga buhay dahil tayo ay produkto ng 12 disciples. Amen? Hallelujah. Makikita natin na Jesus was born in a manger before becoming the Savior of humanity. Amen? Tandaan natin yung mga small things sa buhay natin, church. Hallelujah. Hindi ibig sabihin manatili ka dyan. May purpose ang Diyos dyan. Kaya pasalamatan mo ang Diyos dahil may mga small things na nangyayari sa buhay mo. Amen? Kung titingnan mo po ngayon, church, na kayo po ngayon ay ilang taon ng Kristiyano, nanatili ba kayo sa small things? Hello? Nanatili ba kayo sa small things or mayroong progress? Yung totoo. Amen? Hallelujah. Kasi mayroong sticks. Hindi po pwedeng you stay at that things. Amen? Hallelujah. Sabi nga po dyan, becoming a Savior of humanity. Pero saan siya isinilang? Hindi sa divine grace. Hindi sa St. Martin. Amen. Hindi sa Magarang Hospital, ang hari, ang anak ng hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, isinilang sa pastulan. Hallelujah. Sometimes ganun yung tingin natin, bakit Lord dito? Ikuti nga na hindi ka pa nakahiga sa pastulan, hindi ka nakahiga sa maraming dumi. Amen. Hallelujah. Buti nga, mayroon ka pang damit. Amen. Hallelujah. Samantala yung Panginoong Jesus. Hallelujah. Sabi nga po dyan, isinilang siya sa hindi airport. Isinilang siya sa maraming mga bakterya. Amen. Isinilang siya sa mga damo, sa mga imagine mo yung pictures na yan. These three is example, the basic example na mayroon talagang small things become great. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po, church, sabi nga po dyan, this is not accidental, it is intentional. Minsan, Lord, sinadya mo ba talaga, Lord? Ito yung maranasan. Naranasan mo na bang sukitin yung 5 piso at i-check? Yung walang-wala ka na. Sinusungkit mo na lang yung 5 piso para makapasok ka sa trabaho at wala ka talagang pamasahe. Amen? Naranasan kasi namin yun. Amen? Diba? Pastor Merlin. Naranasan ko sungkitin yung 5 piso doon sa bahay namin sa lumang bahay sa kay Ate Lulu. Amen? May silong yun. Praise God. Sa hirap ng buhay, dahil gusto ko kung makapasok ko lang ng 5 piso. Ang bihira naman. Pati ba namang 5 piso susungkitin ko sa ilalim ng silong? And I realize, okay na lang, hindi na lang ako papasok.
Hindi naman makuha 5 piso. Hallelujah. Naranasan mo na ba yun? O ako lang nakaranas ng gano'n? Accidental ba yun? Intentional ba yun? Accidental. This is not accidental, it is unintentional. Amen. Hindi accidental na si David nagiging taga-alaga ng hayop. Hindi rin accidental na si Jesus ay silang sa manger. Amen. It is intentional. Talagang sinasadya ng Lord. Hallelujah. At talagang ipaparanas sa iyo ng Lord na maranasan mo yun. Amen. Hallelujah. Na maglakad ka papuntang school. Makikita ka doon, no? Kala mo na Kristiyano. Ay, pinagpala kung naglalakad. Hello. Amen. Are you, gusto mo bang maranasan yun? Oo, Lord, gusto mo maranasan. Naranasan ko na lahat yun. Kaya ako bago ako dumating sa ganito, naranasan ko na lahat yan. Hallelujah. Naranasan ko na lahat yan. Amen. Hallelujah. Naranasan mo na bang maglako ng mga accessories? Baka hindi mo pa naranasan. Amen. Hallelujah. Naranasan mo na yun. Na maghapon ka sigaw ng sigaw ng mga paninda mo. Sampu-sampu, lahat ng klase. Tapos pag nakakita ka ng mga kapatiran sa doon, nagtatago ka. Hello? Naranasan mo na yun na nagdala ka ng mga paninawala. Nagkwentuhan nga kami ni Pastor Vino kahapon. Marami din pinagdaanan mo, Pastor. Sabi ko, oo nga, Pastor, sabi niya, ng pandemic. Hallelujah. Alam niyo mo, ano ginawa ko ng pandemic? Titinda ko ng face mask. Nilalako ko yung face mask, uupo ko doon sa tramo sa may butas doon sa EPSA. Uupo lang ako doon, titinda ko ng face mask. Nung minsan nakakita sa akin ng mga kaibigan ko, ay, wala naman ako mahiya, ay nagtitinda naman ako ng face mask. Hallelujah, hindi na lang kumikita ako. Hallelujah. Hindi yan accidental. Talagang mangyayari. Intentional talaga yan ng Lord. Amen. Na ilagay ka sa isang posisyon. Hallelujah. Para makilala mo ang Diyos. Hindi mo maranasan yun. Puro ka lang blazing. Paano naman to? Sa Zechariah chapter 4 verse 10. Do not despise this small beginning. Amen. Huwag mong kutyain ba? Huwag mong pagtawanan yung mga small beginning na ginagawa ng kapatid mo. Huwag mong kaawaan. Huwag mong pagtawanan. Huwag mong kantyawan dahil sa small beginning na yan. Sabi nga dyan, God uses small beginning to develop faith. So, hindi madidevelop ang faith natin, ang ating pananampalataya kung laging malaki, kung laging marami, kung laging abundant. So, that's why small beginning, sabi nga po dyan sa Zechariah, do not despise this small beginning. Because God uses small beginning to develop faith, humility, and independence on Him. Palakpakan mo ang Panginoon. What looks small to people is often significant to God. Hallelujah. Tandaan natin yan. Kung ano ang ginagawa mo ngayon, do not be despised. Kung ano po yung ginagawa mo, Lord, manilang sa akin ko, Lord, yung ganito sa akin, pinagdalawa na ako, Lord, yung mga kaklase ko, lalaki, kaganda ng trabaho. Ako, Panginoon, kaya kaganda ang trabaho ko. Amen. Hindi mo madidevelop ang faith. Amen. God uses small beginning to develop faith, humility, and independence to Him. Kasi minsan, ganito, pag hindi paranas ng Lord, yung mga small things, yung mga kasya lang, sapat lang, katamtaman lang, bukas maghahanap buhay ako ulit para makasustain, makasurvive. Kung hindi maranasan ng tao yan, how to develop your faith? Paano mo masasabi na may pananampalataya ka sa Panginoon? Paano mo ma-develop yung humility mo to become humble every time na maranasan natin? Paano ka magkaroon ng dependence to God? Kung ikaw ay sagana, ay naiintindihan mo ba natin? Kung tayo ay supra sagana, hindi iparanas ng Lord yung mga small things, yung mga bagay na para bagang ayaw mong maranasan. Paano ka magkaroon ng dependence to God?
Paano mo madidevelop yung faith mo kung ang naranasan mo ay laging sagana? Amen? Kaya nga po si David, bago nagiging hari, pastor muna siya. Naglilinis muna siya ng mga dumi ng kanyang mga alaga. Inugupitan niya yung mga alaga, pinuproteksyonan niya, inaalagaan niya lahat. Do not despise this small beginning. The principle of multiplication. Tapit na po tayo. Mabilis lang ito. Amen? Hallelujah. Ayan. Sabi ng picture, sabi po dyan, a little one shall become a thousand. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, pahalagahan mo kung anong mayroon ka. Parang hindi nyo naiintindihan. Pahalagahan mo yung piso na mayroon ka. Pahalagahan mo ang mayroon. A little one shall become a thousands. Amen? Hallelujah. Isaiah declares that a little one shall become a thousand. This is the language of multiplication. And God does not just add, He multiplies. Alam niyo po ba is yung sinabi niya, a little one shall become a thousand? Yan po ay langwahe ng multiplication, hindi addition yan. Anong ibig sabihin ng multiplication? 1 times 1,000. Ano sagot? 1,000. O, 2 times 1,000. 2,000. 5 times 5,000. 25,000. Eh kung 1 plus 1,000, 1 plus 1, hindi 2 lang yun. 1 million piso plus piso equals 2. Amen? Hallelujah. 1,000 plus 1,000 equals 2,000. E paano kung 1,000 times 1,000 equals 1 million? Anong gusto mo? Multiplication, addition? Amen? God is a God of multiplication. So sabi nga po dyan, Isaiah declares, a little one shall become a thousands. Kaya tandaan natin, kaya i-multiply ng Lord yung small things na mayroon tayo. When Jesus feed the 5,000, He started with 5 loaves and 2 fish that seemed insufficient become abundance in His hands. Makita natin po yung miracle ng Panginoon about the 5,000 people sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Hindi added ang nangyayari doon. Hello? Kasi kung 5 plus 5, hindi makakain yung 5,000. And naintindihan yung mga multiplication o mga mathematician dyan. Hindi addition ang ginawang formula ng Diyos. Ang God natin is a God of multiplication. Hello, parang ayaw niyo i-multiply. Nung nakakaroon ng Panginoon yung 5 tinapay at 2 isda, binilang niya yung groups of people. Kaya nga po sabi niya sa mga disciples, umpok-umpok mo sila na tagli 50, tagli 50, bawat grupo. And then, the eyes of God, ilang grupo yun? 5,000 divided by 50. 5,000 divided by 50. Paala ka na, Pastor Man. Hallelujah. Nakita niya, per groups. Look, per groups. And then, hindi mo ba maano yung sa dyan? Na bago niya itinaas yung tinapay, 5 tinapay, 2 isda, nagkuman muna siya. Nagsabi muna siya sa kanyang 12 disciple, tagli 50 bawat grupo. Tagli 50, no? Sama na yung mga babae, mga bata siguro doon sa kuman na yun. Hallelujah. Imagine mo, kung mayroong 100 groups times 50, which is 5,000, kung 200 groups yun. Amen? And then, yung 100 groups na yan, times 50 per groups, which is 5,000, sa kanya itinaas. Lord, multiply this.
Itong 5 tinapay, 2 isda, i-multiply ito. Makainin lahat. Magaling si Lord sa numbers. Hello? Bilang ng Lord yung naman ng wallet mo ngayon. 20 na lang yan. Ikaw na. Pamasahin na lang yan, pera mo. Hindi mo ba alam ng Lord yan? at nag-stay tayo sa 20 na lang. Hallelujah. 50 na lang naman natin. Kaya-kaya ni Lord yan i-multiply into thousands. Amen? Hallelujah. Because God is not a God of addition. God is a God of multiplication. Amen? Hindi siya kumapit ng 5 tinapay, kailangan ko ng 5,000, kailangan plus 5,000. No. Matagal yun. Matagal yun. Mas mabilis yung multiplication. Amen? 5,000 times 1,000. Ang daming pera. Amen? Hallelujah. Kaya nakita niyo po yung pictures na yan. The groups. Just imagine, church. Ang Diyos natin talaga, kaya talaga niya i-multiply yung mayroon tayo. Ang hindi lang po natin kaya, abutin kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Kasi at the back of our mind, may duda ka pa rin. Sabihin mo nga sa katabi mo, tanggalin mo yung duda. Hallelujah. Just imagine, church, nagsisimula sa 5 tinapay at 2 isda. Hallelujah! Nung itinaas yan ng ating Panginoon Jesus, sabi ng Biblia, lahat na busog at may natira pang 12 kain. Hallelujah! 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 Natapos na lahat. Sabi niya, the miracle was not in the size of the offering, but in the power of the one who blessed it. Yung miracle na yan, hindi yan parang pag nagbigay ako ng 500, babalik sa'yo ng 500 din. Diba, pagka nag-tayo sa offering tayo, kung ano yung binigay, ay siya binibigay. At siya po yung babalik sa'yo. So, yung miracles na yan, hindi yan ibig sabihin doon sa size of the offering. Na nagbigay ka ng 5 tinapay, 2 isda, doon lang natatapos. But this miracle, sabi nga po dyan, but in the power of the one who blessed it. Yan, mga kapatid, yung miracle na yan, hindi yan doon sa nagbigay ka ng bata, nagbigay ng 5 tinapay, 2 isda. Kundi, ang power na yan, sabi nga po dyan, kung sino yung nag-bless. Dapat maintindihan natin yun. Amen? What you have is small, but in God's hand, it carries the potential for multiplication. Amen? Hallelujah. Tandaan natin, pag nagbigay tayo, pag ibinigay natin sa Panginoon yung kita natin, yung income natin, kung ipinagkatiwala natin yan sa Panginoon. Ang importante dyan kung sino yung Diyos na pinagkatiwalaan mo. Kasi siya yung nag-bless sa iyo. Amen? Hallelujah. Hindi mahalaga kung ilan yan, kung magkano yan. Hallelujah. Kung magkano sahod mo, magkano birthday mo, magkano income mo. Please ka lang mahalaga po kung paano ka i-bless ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Divine timing changes everything. Amen. Naniniwala po ba kayo sa divine timing? May timing ba? Dapat may relo. Amen? Naniniwala po ba kayo na may timing ang Lord? Minsan, naging problema sa Kristyano, kaya maraming na-backslide. Maraming umaayaw na. Umabalik na lang kasi ang bagal ng blessing. So, Lord, gusto ko na talaga Lord, mabago. Okay? Gusto ko na talaga, Lord, makuha yung gusto ko. Amen. Hallelujah. Divine timing change everything. Huwag natin gawing rush, Lord. Huwag natin gawing expedite ang passport natin. Kaya naman natin idaan sa proseso. Amen. Yung mga expedite na passport, yun po yung mga mayroong flight details na. Yung paalis na talaga. Talagang kailangan na. Pero yung tamang procedure po, hallelujah, it takes time.
mayroon pong divine timing, no? It will change everything sa buhay natin. Ang tanong, Lord, kailan dadating ang divine timing? So, niyo po malaman yun. So, po ba natin malaman yun? Hallelujah. Ang divine timing darating yan. Amen? Kusang darating yan. Naniwala po kayo. Amen? Divine timing, it will change everything sa buhay natin. Ano sabi po doon sa Isaiah 60 verse 22? I, the Lord, will make it happen. Amen? I, the Lord, will make it happen. Sabi po dyan, this reveals a mystery about God's timing. Pagka sinabing ang Panginoong Jesus yan, I, the Lord, will make it happen. Ibig sabihin, hindi ikaw ang nagpaplano. Hindi yung kapatid mo, hindi yung asawa mo ang magbibigay ng tamang timing ng gusto natin. Amen? Sabi nga po dyan, this verse, ibig sabihin yan, nag-reveals po yan sa mystery about God's timing. There are seasons when nothing seems to move, progress feels slow, prayers feels delayed. Amen? But when God's appointed times arrive, things can shift suddenly. Hallelujah, praise God. Kahit sa tingin mo, minsan slow ang progress. Slow. Nothing seems to move, parang walang change na nangyayari. Takal ko ng Kristiyano, wala pa rin yung hinihingi ko. Hello, praise God. Ang tagal mo na nag-pray, parang napaka-slow ng progress. Sahod ko dati, 500, nag-increase lang ng 30, dahil na-approve ni Jolo. Nag-increase ulit ng 20, nagiging 550 sahod mo. Tataas ng bilihin, ang tataas ng mahal ng gasolina. Ay yung sahod natin is slow progress. Parang ramdam mo ang liit. Parang walang nangyayari. Parang ganito pa rin after 1 year mo sa pananampalataya. Yung prayer mo parang laging delay. No, nagpipray ka naman, masipag ka naman sa church. Pero Lord, bigyan mo ako ng ganito. After 3 months pa, 1,000 lang naman yung hiningi mo, bakit ka nakuha yung 1,000 after 3 months? Para pakiramdam mo laging delay yan, Lord. Ang kagalit, minsan magnano ka sa sarili mo. Hallelujah, naaawa ka sa sarili mo dahil sa mga nangyayari. But when God's appointed times arrives, things can shift suddenly. Hallelujah. Palapakan mo ang Panginoon. Amen yung arrival. Welcome, the arrival of Jesus. Sino dito naglapag ng aeroplano galing ng Korea, lalapag ng airport sa Pilipinas? Yung arrival ba? Alam mo ba nung pag-arrive ng airplane, seconds lang yan. Parang hindi yan katulad ng barko. Yung arrival, hallelujah, sa plane, ang arrival ng ship. Yung arrival sa ship, hila-hila pa doon, pawisan pa kami doon. Lupit, ang daming lupit pa. Pero yung arrival ng plane, ay just 10 minutes, lalapag na po yung ating aeroplano sa Puerto Princesa, Palawan. Diretso yan, parang kidlat. Alam mo ba parang kidlat ang blessing ng Lord? Kung kailan ka nangihina, baka dadating yung kidlat ng blessing ng Panginoon. Church, huwag natin masyadong maliitin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. It will happen. Amen? The mystery about God's timing. Dapat naiintindihan natin. Alam niyo po ba sa Genesis chapter 41 verse 39 to 41, kayo na lang po magbasa. Joseph spent years in preparation, yet his elevation happened in a single day. Lapakan natin ang Panginoon. Alam mo yung preparation ni Joseph bago siya naging gobernador sa Egypt? Mahaba. Years. Ang dami niyang pinagdaanan. Daming nangyayaring hindi maganda sa buhay niya. Pero yung elevation, yung pag-change sa buhay niya, nagising na lang siya.
isang araw siya na palang gobernador sa Ehipto. Magising ka na lang ba? Ang dami mong pera. Magising ka na lang ba? Nakahiga na sa magandang bahay. Magising ka na lang ba? Na yung pamilya mo happy na. Magising ka na lang. Hallelujah, praise God. Na maganda na at nakita mo na, praise God. Hallelujah, yung timing ng Diyos. May nakita niyo po. Hallelujah. Spend years in preparation. Praise God. God may take time to prepare you. Church, ang advice ko po sa inyo, kung gusto niyo po ng blessing, huwag magmadali. Pagdaanan ang dapat pagdaanan. Kung isa kang estudyante, kung maghirap ang magiging estudyante, pagdaanan mo yan. Dahil hindi ka iiyak sa graduation kung walang paghihirap ang iyong pagdaanan. Kung isa kang ministers, nahirapan ka sa ministeryo na handle mo, ibig sabihin nun, andyan ang Diyos. Dahil kung hindi ka nahihirapan sa ministeryo mo, baka kasi magaling ka na at hindi mo na kailangan ng Diyos. God will take time to prepare you. Hindi naman ikaw yung nagpe-prepare eh. Si Lord. Yung Father, Son, yung preaching nakaraan. But He does not take time to fulfill His promise once the moment comes. Lapakan mo ang Panginoon. As a Christian, George, masarap na mayroon tayong mga pinagdaanang suffering sa ministry, sa family, sa business, hindi po lahat laging sagana. Amen? Hallelujah, sa trabaho, sa work man yan, God will take time to prepare you. Alam niyo po ba yun? Na bago tayo bibigyan ng 1 milyon, i-prepare muna tayo sa 1,000. How we handle? Amen? Bago tayo bigyan ng 100,000, i-prepare muna tayo ng Lord sa 110,000. Bago tayo bigyan ng big ministry ng Panginoon, i-prepare muna tayo ng Lord dito sa small ministry. Hindi po pwedeng big agad. Walang small. How you handle? Hindi ka nakarunong magbilang ng 1 milyon eh. Ibigyan kita ng 1 milyon. Ulit-ulitin mo. Praise God. Dadaan ka mo 1,000, 10,000, 20,000 na sahod, 50,000 na sahod, 100. Hallelujah, praise God. I-prepare tayo ng Lord sa mga small things sa buhay natin. Waiting is not wasting. Paghihintay natin, hindi po yan wasting. Na parang wala lang, nag-ano ka lang sa oras yung paghihintay mo. Alam mo po yung paghihintay mo, hallelujah, hindi sayang. Amen? Yung naghihintay ka ng wala. Hihintay ka ng blessing na para pakiramdam mo, walang nangyayari. It's not wasting po kapatid yung mga waiting natin. Maghintay ka. The waiting season is open when God does His deepest work. It is where character is refined. It is where faith is strengthened. It is where alignment with God's purpose is established. Alabakan mo ang Panginoon. The season, no? Sabi nga po diyan, hallelujah, the waiting season is open where God does His deepest work. Nagkatrabaho ang Diyos. Nire-refine ng Lord yung mga character natin, yung mga attitude natin. Kung tanong, kaya ba natin bigay or i-surrender ng Panginoon, i-refine? Lord, refine. Yung mga character natin minsan, kaya bumabagal yung blessing at hindi pa talaga ibibigay yung blessing dahil ayaw natin ipa-refine. Amen? Hayaan mo ang Diyos. Hayaan mo ang Diyos na lalong tumibay yung pananampalataya mo. Hayaan mo ang Diyos na ma-align yung God's purpose will establish sa plano mo. Yun yung mali. Yung minsan, minamadali natin si Lord
sa blessing kahit hindi na-align. Yung minsan kaya natin, yung ano ba, yung tipong, okay na yan, basta gumana. Di ba, may mark sa makina? Kahit hindi naka-align yung mga bearing, okay na yan, pastor, nag-start eh. Takbo mo lang, burug-burug yung bearing. Pag hindi mo na-align yung bawat bearing ng makina, at sabi mo, okay na yan, basta gagana, nag-start na yung makina, hindi pa nga na-align. Pag-start, pag-takbo, pag-apak mo ng gasolina, durog. Amen? Hallelujah. Yung karakter natin minsan gusto ng Lord i-refine. Kaya refiner's fire. Hallelujah. I-refine ng Lord. Kasi gusto mo mga makintab ka natin. Bago mo ibigay yung blessing, gusto mo makintab ka. Praise the Lord. Pero kung hindi tayo, hindi natin tayo walang mangyayari. Allow God to refine our character. Allow God to strengthen our faith. And allow God to align and establish His purpose. Kasi pag hindi natin i-allow si Lord, mahihirapan si Lord. Oo, totoo yun. Mahihirapan si Lord talaga. Kung hindi mo hayaan ang Lord, hallelujah, sa buhay mo at gusto mo ikaw pa rin ang masusunod, mahihirapan ka lalo. Amen? Hallelujah. Habakkuk chapter 2 verse 3, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito, ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Kahit magtagal ng kaunti, hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Hallelujah. Lord, nangako ang Panginoon sa buhay natin. Ano man yung mga desire ba? If we allow God, yung salita ng Panginoon, huwag natin masyadong madaliin. Ako, hindi talaga ako puiling ganun. Amen? Yung minamadali mo yung procedure, minamadali mo yung proseso ng success, hindi ko talaga ganun. Kasi naranasan ko dati, no, nung college student ako, dami ko kong naranasan. Daming hirap. Amen? Hallelujah, yung mga college student dito, naranasan nyo na ba maglakad? Ang kahaba-haba ng lalakarin ko para makapasok ka. Amen? Naranasan mo na bang pagdating sa school, hallelujah, praise God, nandong ka na dahil nagkatrabaho ka kung mabig. Hindi nyo naranasan yun. Amen? Hindi natin pwedeng madaliin yung proseso. Hayaan natin yung mga mayayaman nagmamadali, may pira sila eh. Ba't hindi naman nakakatuwa, hindi naman na-establish yung faith nila. Wala naman silang dependent sa Panginoon. They are dependent kung anong mayroon sila sa mga pira nila. Hindi nakakatuwa yun. Hallelujah. Praise God. Waiting is not punishment, it is a preparation. Tapakan mo ang Lord. Hallelujah. Hindi yan punishment. Pinahirapan ka ng Lord, parang kinukuntim ka. Praise God. But it is a preparation. Tandaan natin yan, no? Sa buhay ni Joseph, sa buhay ni David. Praise God. God accelerate what He orders. Mangyayari talaga yan. Sa tamang panahon, mabilis kung ano po yung sinimulan ng Panginoon isulat sa buhay mo, plano sa buhay mo. When God decide, it is time. When God decide, it is time, He accelerate what He has been building. Doors open quickly. Tapakan mo ang Panginoon. Opportunities align. Progress that once felt slow begins to move forward rapidly. This is not human effort, it is divine intervention. Lord, hayaan mo. Darating yung time with the blessing accelerate you. Mabilis na pagbukas ng pinto ng opportunity. Mabilis na pagbukas, hallelujah, ng blessing. Hindi ko talaga alam. Sino nakakaalam kung saan galing ang blessing? Sino nakakaalam saan galing ang hangin? Sino nakakaalam, hallelujah, kung paano huminga? Sabi na po ng mga ngaral, ang isang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. Kung paano huminga yun.
When God accelerate what He has been building, magugulat ka na lang, maa-amaze ka na lang, mamamangha ka na lang. Hallelujah! Dahil andyan na. Hallelujah! Andyan na yung blessing. Bukas na ang urumawa ng blessing. Opportunities align, all progress. Sabi nga po dyan, move forward rapidly. Hallelujah! Sunod-sunod. Hallelujah! Ng blessing, sunod-sunod na pagpapala para parang sabi mo sa sarili, wow! Grabe! Ayaw mo ng blessing. Lord, puno pa! Ay, bahala ka. Lord, dami ko ng pera. Ay, ano kung marami kang pera? Ito pa ang pera. Hallelujah. Lord, dami pang bigas na kaya. Hindi nga, dami pang bigas. Ang pukaban pa. Rapidly. Hindi mo ito gawa ng tao. But it is a divine intervention na hindi mo talaga kaya kontrolin. Amen? Hallelujah. Yung mga pagpapala, pag ito ay ibubuhos na ng Diyos sa buhay natin. Mga karal, chapter 3, verse 11. Ang lahat ng ito ay inadhana ng Diyos na mangyayari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, pero hindi talaga natin maunawaan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. Amen? Mangyayari. Naniniwala po ba kayo na ang blessing ay hindi ikaw ang gumagawa? Ang blessing, hindi mo siya maintindihan saan nanggaling. Dahil kung naintindihan mo saan nanggaling ang blessing, hindi mo talaga maunawaan. Hayaan natin po, George, na yung blessing na dinidesire natin, praise God, ay mula sa, sabi nga po niyan, divine intervention. Amen? Gusto natin yun. Na hindi mo pinaplano, hindi mo man lang iniisip, kusang lumarating. Amen? Hallelujah. At talagang mayroong mangyayari sa takdang panahon. Sabi ko diyan sa binasa natin. Not before, not after, but exactly when it is meant to happen. Lapakan natin ang Panginoon. May conclusion, sabi nga mo dyan, if you feel like your life is a small season, do not lose heart. Kung ramdaman mo ngayon, kung na-feel mo ngayon na sa para bagang small season, naghahanap ka ng malaki, naghahanap ka ng malaking blessing, pero parang small pa rin yung nakikita mo. Sabi nga po dyan, don't lose your heart. Don't lose heart. Amen. Huwag kang mawala ng pag-asa, huwag kang malungkot. God says what you carry. God says what you are building. God says what you are believing for. Your small beginning is not your final outcome. Sabihin mo nga sa katabi mo, your small beginning is not your final outcome. Amen. Stay faithful, stay consistent, stay aligned with God. Lapakan natin ang Panginoon. Because the same God who multiplies the small and accelerates the process is working in your life. Amen. And when His time comes, sabi nga po niyan, what felt slow will move swiftly. What looks small will become great. And what God has promised will not be delayed forever. Hallelujah. Lord, hallelujah. Sa tingin mo ngayon, small pa lang, maliit pa lang ang income mo, maliit pa lang ang progress mo. Sabi ko nga dyan, it will become great. Darating yung time, it will become great. No? And God has promised will not be delayed forever. Tandaan natin yan. If nasa process ka, hallelujah ngayon, nasa small things ka ngayon, huwag mo masyadong, hallelujah, huwag masyadong ma-discourage, huwag masyadong mainip. Dahil alam mo, yung small things na yan, sabi nga po dyan, it will become great. Maniwala ka, hindi mo kong balikan, nasa great things ka na. George, hallelujah. Ganun ang process ng blessing ng Panginoon. Amen?
Praise God. Hallelujah. Because when God says, it is time, everything changes. Amen? Hallelujah. It is time, everything changes. Tandaan natin, magkaiba tayo ng timing. Amen? Magkaiba tayo ng timing ng Lord. Young people, amen, pakinggan ito. Amen? As long nasa alignment ka ng Panginoon, as long na nasa proseso ka ng Panginoon, keep believing, keep trusting, let your faith na makapagbigay kalungkuran sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Dahil mayroong timing ng Diyos. At pag dumating yung tamang timing ng Panginoon, everything changes. Everything changes po talaga. Amen? Hallelujah. So paniwalaan ba yan? Everything changes. When God's timing arrive, the arrival of blessing. Amen? Magugulat ka na lang. Hallelujah. God be all the glory. Salamat sa Panginoon. Ay, pinagpuri sa Lord. Tandaan po natin yan. Yung small beginning po ngayon, hindi po yun yung final outcome. Amen? Stay faithful, stay consistent, stay aligned with God. Yun talaga yung sikreto, George. Huwag po natin masyadong i-rush, madaliin ang proseso ng Diyos. Dahil masasangkan tayo, mawawala tayo sa alignment ng Panginoon. So let us keep trust, yung consistent, stay faithful sa paglilingkod natin sa Lord. Hallelujah. Dahil napakabuti at napakabait ang Diyos po natin. Purihin natin ang Panginoon this morning. Hallelujah.
magpakatatag ka, sabi ng Panginoon sa iyo, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Do you believe, George? Hallelujah.
desire mo, sabi ng Panginoon. Ngunit, sabi ng Diyos, hindi magtatagal. At tiyak na mangyayari ito. Kahit magtagal man ang kaunti, hintayin mo lamang dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. He is the same God. Hallelujah, hallelujah. Siya ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Pwede mo bang awitan ng Lord? Hallelujah. Pwede mo bang purihin ang Diyos, pangawakan ng kanyang mga salita. Purihin mo ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Dahil tiyak mangyayari. Hallelujah. Not delayed. Hallelujah. Hallelujah. We worship your name tonight, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa pangako mo, Panginoon. You are the same God. You are the same
Hayaan mo, ipa-refine mo sa Lord ang iyong character. Ipa-strengthen mo sa Panginoon ang iyong pananampalataya para walang masayang sa salita ng Diyos. God is working. He works for you. Gustong-gusto talaga ng Diyos, i-bless ka like David. Gustong-gusto talaga ng Lord, i-bless ka like Joseph. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Nais ng Diyos sa umagang ito po ang mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Sa buhay natin, gusto ng Diyos one day makita kanyang sagana, makita kanyang professional, makita kanyang mighty ginagamit ng Diyos na katayo. Hallelujah. You will become a channel of blessing. Hallelujah. You will become a soul winners. You will become a mighty man and mighty woman of God. Are you willing to refine your character this morning? Gusto mo bang ipabago ng Diyos yung attitude mo na dating hinahanap-hanap ng Diyos na na-align na disalign? Gusto mo bang ipa-refer ng Diyos yung puso mo? Hallelujah. Pwede mo bang itaas ang iyong mga kamay? Gusto mo ipa-refer ng Diyos ang iyong puso? Church, wala kayong magagawa maliban kung tayo ay sasamahan ng Diyos. Hallelujah. Kailangan natin, church, magpa-renew ng strength. Hallelujah. Kailangan natin, church, hallelujah, magpabago ng puso natin. Dahil hindi makakagalaw ang Diyos kung ang karakter na mayroon tayo ay hindi yung karakter na nais ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Maraming salamat po Diyos. Pwede ka bang manalangin personally? Sabihin mo sa Panginoon yung nais mong baguhin, nais mong i-align. Nakikita mo ba yung sarili mo kung sino ka ngayon? Yung dating mahilig, yung dating kunting awit lang, dati naiiyak ka na. Kunting sitting ko lang sa Panginoon, napipil mo na yung presence. But suddenly, sa oras na ito, parang ang layo-layo mo na. Tingnan mo yung sarili mo. Pag ang Diyos ay nasa harap mo, sino ka ngayon? Ikaw ba yung dating ikaw na very humble? Ikaw ba yung dating ikaw na hinahanap ng Lord? Namimiss ng Lord yung dating ikaw? Namimiss ng Lord yung dating, hallelujah, kung sino ka? Now is the time to refine our character. Dahil hindi gagalaw, hindi makamove ang Lord kung ang character na mayroon tayo ay hindi yun ang character ng Diyos natin. Repent, let us do, hallelujah, kung ano yung nais ng Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, na rin po ako. Papakumbaba ulit. Patawad sa mga pagkukulang. Patawad sa mga pagsuway. Gusto kong ibalik yung dating ako. Yung dating pinagpala. Na kahit maraming problema laging nakangiti. Na kahit may mga pagsubok nagpapatuloy at hindi napapagod. Lord, sabi mo ang Panginoon, gusto kong maranasan yung buhay na naka-align sa iyo. Gusto kong gumalaw, gusto kong gumana, na pareho tayo ng gusto. Hallelujah. Sometimes, church, kaya bumabagal at minsan hindi maganda ng nangyayari sa buhay natin kasi na-disalign tayo. Never mong makita ang isang makina na tumatakbo ng maayos kung na-disalign, hallelujah, yung makina. Gusto ng Lord, i-disalign tayo, i-align tayo sa nais at purpose ng Panginoon. Masakit, pero kailangan natin gawin. Kailangan natin isubok yung mga will natin, yung ginagawa natin. Balik tayo doon sa way, sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. And I speak, Panginoon, restoration sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Diyos, sa mensahe mo, Panginoon.
I believe, Lord, may magandang plano ka, Diyos, sa Iglesia. May magandang plano ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. God says what you carry. Alam ng Diyos yan. Do not lose heart. Huwag kang matakot, huwag kang kabahan. He knows what you carry towards. He knows what you are building. Kahit minsan napapagod ka na, gusto mo nang bumigay, gusto mo nang sumurinder, gusto mo nang umayaw. George, God knows what you are building. Continue ka lang, tuloy mo lang yan. And God says what you are believing for. Naniniwala din ang Lord, nakikita din ang Lord, hallelujah, kung ano po yung ginagawa mo at ano po yung mga future na gusto mong mangyari sa buhay mo. Stay faithful, stay consistent, stay aligned with God. Palapakan mo ang Panginoon. Maraming salamat sa Diyos. Hallelujah. Thank you for the restoration of the Lord. And we deserve it, Lord God, and we decree. Hallelujah, God. Maraming salamat sa Diyos. Hallelujah. Buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. This morning, Lord God, napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin. At salamat, Lord, minsan pa, Panginoon, i-restore mo kami, ina-align mo kami, Panginoon. We stay focused on you. And I believe, Lord, this church, Panginoon, is isang mangyayari, Panginoon, isang malaking iglesia ng Bayan ng Rosario, Panginoon. And I believe, God, O Lord God, this is more than anything, Lord. Hallelujah. May we, Lord God, become a big nation, Panginoon. Hallelujah. The small church will become a big church one day. Makikita namin, Panginoon, in your perfect time. Hallelujah. In your appointed time with the divine intervention, Panginoon. Sa panahon na itinakda mo, Panginoon. Mangyayari o Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. I'm waiting for the promise. Habang kami naghihintay, Panginoon. Hallelujah. Ng panahon na itinakda mo, Panginoon. Hallelujah. Pinaghawakan namin, O Diyos, kasama ka ng iglesia. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. And we thank you. And even sa pamilya ng bawat isa, Panginoon, na narito, maraming salamat sa lahat ng mga ginagawa nila sa mga student, Lord God. We thank you because you are God. Hallelujah. Who provides every needs, Panginoon, sa mga estudyante, Panginoon. And even, Lord, sa darating na camp, naniniwala kami, O Diyos, sobrang pagpapala. Paldo pagpapala, Panginoon. Nakarili na, nakahanda na natin tumori, Panginoon. Wala na kami dapat isipin, wala po kami dapat paglalahanin dahil ikaw ang Diyos namin, our Jehovah Jireh. Hallelujah. For God shall supply all my needs according to His riches in glory through Christ Jesus. We thank you, we praise you, we magnify